Hello, what's up, yo, everyone? This is Crypto, and welcome to our podcast. I am Eunice Japa B. Munoz. What's up? This is Rafaela P. Antila. Hello, my name is Kenji K. Ramos. Hello everyone, this is Maxine Ray de la Cruz. For today's topic, we are gonna be talking about seeing through the natural law. Aquinas believes that acting in accordance with one's natural inclinations is virtuous and that acting contrary to those inclinations is vicious. From the natural law perspective, do you think the relationship is natural? What does it mean to say that an activity is unnatural? Is the fact that something is unnatural a good reason for concluding it is morally wrong? So, ayun, kung pag-uusapan natin sa panahon ngayon, ay masasabi itong natural na pangyayari dahilan kung bakit dumadami ang bilang ng mga magkarelasyon na hindi lamang isa kundi sa dalawang magkakarelasyon. At dahil ang ibang tao ay wala silang pag-aalinlangan sa pagmamahal na kahit kanino at sino at ilan ay tanggap nila ng buo. At ayon sa kanilang bukas na puso upang magmahal kahit na alam natin na ang magkarelasyon lamang ay babae at lalaki lamang. Hindi natin masasabing masama ito sapagkat isa pa ito na ipinapakita natin na ang pagmamahal ay hindi lamang isa, kundi sa maraming beses ayon sa kagustuhan ng iba. Ang pagmamahal ay wala namang pinipili yan. Nasa tao na lang ang pagpili kung tatanggapin niya ng buo dahilan ang bumabase sila sa itsura, sa antas na mayroon ng isang tao, pero meron naman yung habol ay pagmamahal upang maibahagi nila o mapadama ang kanilang pagmamahal sa iba. Ako na mauna. Go. Sige, maganda, go. Sa akin, kasi kanina, tinanong ko din kasi sila mami. Kasi parang kinukontra ko din sinasabi ko kanina eh. Kasi dalawang perspective yung tinitingnan ko eh. So, nung tinanong ko siya kanina, medyo na-open yung mata ko. Kasi parang tinatanong ko doon is kung, sa akin kasi parang uma-agree ako na okay lang. Okay lang sa akin na may ganong relationship kasi parang sa kanila yun eh. Okay lang yun sa akin eh. Parang alam mo yung parang medyo wala naman din akong pake kasi like sa kanila parang yun yung relationship na gusto nila eh. Tapos sabi sa akin ni mami, sa perspective daw kasi na namulat tayo, alam nating mali yun, which is totoo naman. Syempre kung nandun tayo sa naging Muslim tayo, 'di ba? Like ang paniniwala natin sa marriage is okay lang na madami. And pag tinignan natin yun, parang wala din naman difference din yun, 'di ba? So parang ako din, parang naisip ko na parang mali nga kasi namuhay ako bilang Catholic eh. So sa paniniwala ko, mali na meron pa akong karelasyon na iba na mas madami doon. So pag tiningnan ko sila, maling-mali talaga. Sige, kayo na. Sino next? Si Kenji. Ako diba? Ikaw na may maganda next. I think, I believe. Hindi, sige, si Kenji kasi yan pang finale yan eh. Ay, spotlight. spotlight. Hindi. Iniisip ko naman ngayon, litong-lito kasi ko, medyo hindi ko talaga makuha ang perspective kasi ng natural law yung parang kinukuha na natin ng basis dito. Ang di ko talaga makuha kung ba siya, kung tawag dito, inclined ba siya sa Ten divine Commandments? laws or Pero, nag-try ako ngayon, literal na ngayon, tumingin kung ano ba talaga yung parang point or yung stand ni Aquinas ba yun? Basta siya, kung sino man siya, na parang ang sinasabi kasi yung natural law ay inclined sa reasoning ng tao. Parang ganun. Naka-inclined siya with one's natural inclinations is virtues. Parang yung belief ng isang tao. Oo, parang ganun. Na parang kung ano yung reasoning niya sa sarili niya, nagiging virtuous siya kapag yun yung kanya.
Kunyari, ako, para sa akin, ang gusto ko, ang nasa isip ko, isa lang yung magiging asawa ko. Sa akin, yun yung virtues, yun yung parang tama sa akin. Kasi yun yung pinaniniwalaan ko. Parang yun yung natural sa akin. Tapos, sa kanila naman, yung ganitong relasyon, feeling ko kasi, sa kanila, yun yung natural sa kanila. Yun yung nasa reasoning nila na parang, okay to, tama naman to. Kaya parang feeling ko, sa kanila, kung sa perspective nila titingin, tama. Sa atin talagang magiging mali. Kasi hindi yun yung natural sa atin eh. Pero sa kanila, yun kasi yung natural sa kanila. Kaya parang yun yung tama sa kanila. Tapos ang tanong dito, ano yun? From the natural law perspective, do you think their relationship is natural? What does it mean to say that an activity is a natural? Is the fact that something is a natural a good reason for concluding it is morally wrong? Sa akin, syempre, mali siya. Sa ano ko, kung ano yung natural sa akin. Pero dahil nga natural sa kanila, parang yun ang mahirap i-point out kung paano sasabihin kung unnatural or natural yung isang activity. Pas pag-isipan pa natin to. What do you think? Wait, paano ba ako sumingit? Titlang Kenji, kasi, nakabasa kasi ako dati ng article. Dati pa, before nung sinabi ni Sir to, nabasa kasi ako doon na sabi nila na, what if yun nga, namulat tayo sa relationship na, yun nga, yung sabi mo, di ba? Yung paniniwala nila iba sa paniniwala natin Sabi kasi nila doon na, nagmahal lang din naman kami. Wala namang kaming tinapahang iba, wala namang kami sinasaktan ng iba. Ang sasabihin nyo lang na mali sa amin is yung relationship namin. So, bakit hindi naman pwede ipagpatuloy ito? At bakit masyado nyo naman binababa yung ano namin? So, parang lang ako doon na, parang oo nga din, no? Paano nga din natin nasabi na sobrang mali yun? Paano din naman natin nasabi na tama tayo? What if namulat nga tayo na tama nga yun? Tapos, iba sa paniniwala natin ngayon, di a-accept natin yun, di ba? So, yun lang naman. Sige, Kenji, go. Sige, Kenji, sige. Pagbibigyan ka namin. Sige. Dito kasi, sa unang question na to, opinion lang natin yung tinatanong. So, yung magiging sagot dyan is kung ano yung tingin natin na magiging natural or unnatural. Siyempre, dahil ako naman yung tinatanong, siyempre, yan? It's weird. Yes. It's so weird. Ang weird ng madaming magkaka-relation something. Nasasabi mo din yun na parang cheating. Yeah. Ng cheating. Kasi, kaya lang naman nila nagawa yan, sabi nila dito, they do what feels natural and healthy. So, sa kanila lang talaga, yun yung tama, pero sa akin, it's weird and mali. Unnatural. Tapos diba, hindi ka matapos. Sorry. Sige. Sorry, Kenji. Hindi kasi, yung pinanood kasi natin, hindi ko alam talaga. Litong-lito ko sa mga binabasa natin. Tsaka doon sa pinanood natin. Yung pinanood natin, parang ang sinasabi kasi doon, naka-incline siya sa eternal laws. So, kung inclined siya sa eternal laws, inclined siya sa mga divine laws, divine plans. Puro yun yung nababanggit doon sa pinanood natin. Kaya kung ganun kung naka-incline yung natural laws sa may eternal laws, ang pinagkaiba lang ay nandun yung will ng tao, nandun yung desire mula sa tao. Parang, para sa akin, unnatural din syempre activity. Lalo na pag inclined siya doon sa may Di ba nabanggit din doon yung 10 Commandments na yung sa lying, syempre kasali yung adultery, kasali yung murder, yung mga ganon. Kaya kung
opinion ko lang din, unnatural activity talaga siya. Pero sa kanila kasi, ang mahirap dito, sa atin, unnatural siya. Paano natin masasabi na mali talaga siya morally kung tama naman sa kanila? Kaya, parang I will end up with the answer of it depends upon the perspective of the people. Oo din, kasi nakita ko din as an example din sa natural law. Medyo walang connection sa first question, pero medyo naman doon. Parang ang sabi kasi doon na, 'di ba, syempre sa ibang bansa okay nga lang na pumatay ng iba pag nakapatay siya, 'di ba, bilang parusa. So parang ganun nga, it depends upon the person kasi yung iba, like kahit sabihin natin sa country na yun, 'di ba, okay lang sa kanila kasi may ginawang kasalanan yung tao eh. Pero pag binase mo kasi siya sa 10 commandments, 'di ba, parang mali yun. Mali na gawin mong dahilan na pumatay kasi siya ng isang tao, kaya papatayin mo din siya bilang bilang parusa niya. Parang sa natural law kasi sabi nila na kabilang yun sa natural law. Kung yun yung natural sa kanila, they were giving it na moral yun sa kanila. Pero kung sa atin naman, syempre, natural, hindi moral sa atin. Hindi siya tama talaga. Pero ayan, depende sa So, ang pinaniniwalaan. Depende kung ano yung natural sa kanila. So, ang conclusion natin dito is unnatural. Kasi, yun yung paniniwala natin. Natural. Oo. Tayo naman kasi yung tinatanong niya. Oo. Sa bagay. Kahit in Okay. accordance to natural law, no? Pero kasi, from the natural law perspective daw. Natural law perspective. Feel ko sa natural law perspective, oo. No? Oo. Feel ko oo siya. Oo, saan? Na hindi moral? Moral. Kasi, umaagree kasi siya sa sa religious na perspective. Like, pag halimbawa, Muslim ka. Ang Muslim kasi ka-close nga dun sa halos polyamorous relationship din yung kanila eh. Medyo naiba lang ng onte kasi may marriage ng kasama. Oo, siguro. So, tapos na ba tayo sa what? So, Ang weird tignan. yung madaming may asawa ka na, tas Ang creeping. Parang Paano ba nga sabihin eh. Hindi ko siya Ay, oo. basta ang weird inclined sa na ata siya sa divine laws. Ito. Inclined Hindi ko nga din siya. siya ma-accept. Okay. Oo. Feel ko pagka like pag sinabi mo umagri ka dito, parang okay lang sa'yo na may ganong relationship ka. Hindi, subukan lang. parang may binabantaan eh. Parang may pagbabanta. Yun, sige. Unnatural. Kasi yung natural laws, merong precepts. Protect and preserve human life, reproduce and educate one's offspring, know and worship God. Live in society. Okay. Sa akin, unnatural to. Unnatural din sa akin to. Okay. Hindi siya moral. Hindi talaga siya moral. Okay. Morally wrong. Yes. Okay. Gugustuhin mo ba asawa mong gumanon? No! Ay, subukan lang. No. I say no. Subukan lang umisa pang asawa. Thinking about the moral status of different kinds of relationships, how specific should we be about what kinds we are thinking about? Should we separate questions about the morality of polyamory from questions about the morality of polygamy and polyandry? So, ayun, yung dalawang moralidad ay may kapareho lamang na ipinapakita ang pagmamahalan ng bawat isa sa mga taong bumubuo ng dala-dalawang magkarelasyon. Ngunit may kaibahan lamang ang dalawang moralidad na ito. Ang tinatawag na morality o polyamory
ay may mga nagmamahalan ng higit sa 2 o higit pa ang bukas ang puso na magmahal sa mga taong kanilang nakakasalamuha at nasalamuha pa. At ang isa nito ay ang tinatawag na morality of polygamy, na ang mga ibang kalalakihan ay may kakaibang kasiyahan sa kanilang buhay. Pagdating sa pagmamahal, kaya nilang pakasalan ang 1 o 2 babae at kaya niya itong buhayin, magkahalintulad sa kahulugan, ngunit magkaiba naman ang pamamaraan at klase ng pagmamahal. Meron naman ng iba ay sumusunod kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Lalaki at babae lamang, kundi isa lang ang kanilang pinipili upang mahalin, at hanggang sa kanilang huling hininga ay sapat na sa kanila ang isa upang mapangalagaan at alagaan ang sarili, at nagsisilbing pagkakaroon ng koneksyon sa dalawa sa pagbuo ng alaala, pangarap at mga kagustuhan sa buhay, at mapagtagumpayan ang kanilang mga paghihirap. So, sa sinabi ni Rafaela na yon, ang ano ko din doon, ang stand ko doon is, hindi ko siya pinagkakaiba. Like, para sa akin, parehas lang yung polygamy, tsaka yung polyamory. Kasi, ang pinagkaiba lang doon is, kinasal ka na kasi. It's like meron ng religious standpoint yung isa. While yung isa naman kasi, parang ang standpoint niya naman is parang sa sarili mo na. Pero kung i-base mo kasi kung ano ang paniniwala ko, pinaano ko lang sila, parang parehas lang sila. So, sa akin, parang hindi ko siya isi-separate as magkaiba. Halos same lang. It depends kasi yun sa person kung ano yung belief mo eh. Parang it depends on your standpoint. So, pag iisipin mo yon, parehas lang yun. Pinagkaiba lang dun is meron ka ng pinanghahawakan na marriage. Yung isa pinanghahawakan mo lang is yung belief mo. Kayo ba? Ako ba? Ako? Kayo? Kasi sino mauna sa inyo ni Kenji? Sino mauna sa inyo? Sino mauna sa inyo, mga Mima? Diba? Sabay na lang kami magsasalita. Sige, go! Go lang! Diba? When thinking about the moral status of different kinds of relationship, how specific should we about what kinds we are thinking about? Should we separate questions about the morality of polyamory from questions about the morality of polygamy? Kasi parehas lang cheating. Totoo naman, pero kung in terms of morality sa atin, oo, parehas naman silang sa atin sa ating point of view, sa perspective natin, mali-mali sila. Pero parang ang pino-point out dito, should we separate questions about the morality of polyamory from questions about the morality of polygamy or polyandry? Parang, ang tanong, isa-separate ba natin yung questions? Ganon? Hindi. Parang isa-separate mo ba yung point of view mo? Kasi yung isa, nakabase siya sa religion. Kaya masasabi mo na legal siya. While yung isa ganon? kasi, ano lang sila, belief lang nila yon, which is pag tinignan na ng ibang tao, mali yun. Kasi wala naman silang religion eh. Diba? Sa akin naman, parang okay lang din naman na i-separate. Kasi, yun nga, sabi mo nga, yung isa belief yun, tapos yung isa naman, may religious act na eh. Kaya parang kapag, pinag-usapan, parehas sa akin parehas silang mali. Pero kung pag-uusapan sila, mas magandang separate kasi iba yung justification nila parehas. Kapag sila, yung morality nila, may parehas silang, di ba nga, yung isang bagay, masasabi nating ethical, masasabi nating moral, depende sa lens na tinitingnan natin. Kaya ito, may papasukan, lahat yan, naniniwala ko, may lens na papasukan tong mga to para maging moral sila. Hindi man yung lens na tinitingnan natin o pinaniniwalaan natin, pero may lens yan na papasukan para maging tama sila. Kaso lang, kapag yun na nga, pag pinag-usapan sila, feeling ko, parang sa akin, separate sila. Kasi nga, magkaiba eh. Mali sila sa atin, sa mata natin. Pero kapag pinag-usapan sila, magiging ethical sila, depende sa lens na tinitingnan natin.
Kaya kung pag-uusapan, it should be separate for me. Ikaw, Kenji. Na titingin-tingin ako dito ng parang ano ba to? Meaning ng mga polyamory and polyandry. Don't know. Pero tingin ko halos same lang naman sila ng parang pinapoint out na parang magkakaroon ng more than one na ano ba to? Romantic Intimate relationships. Kung parang kung paghihiwalay mo pa ng parang ano tawag doon? Hindi ko ano yung tawag doon. 1, 2, Kaya mo 3. yan. Binilangan. Ano ba tawag doon? Hindi ko maalala. Kainis. Kung paghihiwalayin mo pa ng parang topic, hindi ko maalala. Parang pag saan kasi basically parang same lang naman sila. So, hindi na kailangan paghiwalayin. Morally. Ewan ko. Pero di ba nabalitaan nyo yung parang, di ba yung iba parang nag-shift na maging Muslim para lang makapag-asawa ng madami. Marami. Oo, ang daming ganun eh. Oo, may nakita ko nun eh. Nakabasa ko ulit sa parang Ayun. dami kumakalat na ganun ngayon. Napapapalit sila ng relihiyon nila. Nagpapalit sila ng relihiyon nila Muslim para madami silang asawa, ganun. Oo, yung ganun. Basta or 5 na asawa, basta kaya nilang buhayin pagka nagpa-convert ng Muslim. So ano ang end point natin? Ako, di ko siya ma-separate. Kasi yung iba, pwede na lang sabihin na, Muslim ako, kaya pwede ako mag-relationship na ganito. Ayun, sa kanila, ang naging standpoint nila is, yun nga, na parang halos kaparehas lang naman sila ng polygamy. Pero, actually, nakuha ko yung point ni Eunice eh. Ang ganda nga ng point niya na dun eh. Super. Like, nagets ko na di mo siya, masa-separate mo siya, kasi nga, sa viewpoint kasi ng religion, may religion na kasi eh. Dun sa isa, belief lang yun. So, hindi mo siya ethically masasabi na tama or mali. Dun sa isa. Ang hirap. Ang hirap mong isipin. Ano magiging end point natin dito? I believe, sir, SOS. Thank you, sir, ka. It depends. Siguro mahalaga na ipakita natin yung pagpapahalaga at pagkilala sa dignidad ng tao upang gawin din ito sa atin ng ating kapwa. Kung tayo ay may respeto, tiyak na rerespetuhin din nila tayo. So, Mag-speak tayo sa hindi isa-separate. hindi si separate. Sige, go. Okay lang. Tingin nyo ba parehas siya? Ako. Nagka-clash yung sinabi Napaisip ni mo ba sa Eunice sinabi dun ko? Oo. Ang ganda kasi ng point mo doon. Overtake na tuloy. Hala. Hindi kasi. Parang ang question kasi, tinatry ko din i-digest yung question eh. Parang sinasabi dito, isa-separate ba natin yung questions about the morality of polyamory from questions about the morality of... Parang sinasabi dito, may difference ba sila? Oo, parang ganun na nga. Ganyan yung pagkakaintindi ko eh. Kaya sinabi ko, since parents lang naman ng
Ako, kuha ko yung point nyo na wala silang difference, na mali sila parehas. Pero kasi, when it comes to talking about it, mali nga sila, mag-end point tayo ng, oo, hindi sila moral sa atin. Pero kasi, pag pinag-usapan sila, kasama na yung ethical lenses. Tama yung Ewan ko. yung isa mali. May papasok na tama. May papasukan din na tama. Magiging ganito kasi yan. Yung polygamy Pero tama. okay lang din naman ako na hindi pala i-separate. Kung yung natural law naman, yung natin, basis. Basis lahat dito natural law, no? Pwede rin naman pala. Parang hindi na kailangan separate kasi sa atin nga kanina ang sagot natin unnatural. Oo, unnatural. Pwede din. Depende. Pero tama ba ako? Polygamy in terms of religion sa Muslim. Yung having many asawa. Tapos sa polyamory, yun yung belief na lang nila na family nga. That is called family. Oo. So, ano na? Yung madaming yung open relationship, yun yung parang pamilya. Yung natural at saka healthy sa kanila, okay lang. So, ang standpoint natin dito ay it depends. Parang it depends na lang ako dun Ako, it depende. Kasi magkakaiba tayo ng point eh. Ang ganda kasi ng point ni Eunice. Tinatabla ko siya sa utak ko pinipilit ko siyang tablahin. Kasi mag-aabogado kasi. Kaya kahit mali yung pinaglalaban ko, kaya ko ipaglaban. Joke lang. Tama. Diba? Tama yan. Hindi ko, ewan ko. Ano magiging endpoint natin here? Either yes, separate or no separate tayo Okay. Depende. I believe we both. Ako separate talaga. Or we don't. Ang tanong kasi morality Ako siguro separate din. Kasi nandun na yung marriage Nandun na sa utak ko yung marriage and the religion. Yes. Anong gagawin natin dito? Should we separate questions about the morality of polyamory? Parang masiseparate ba natin yung mga, di ba questionable naman talaga sila? Questionable yung pagiging moral nila. So, ang tanong, isa-separate pa ba natin yung pagiging questionable ng moral nilang parehas? Kasi nga parehas naman na merong other people sa relationship. So, yun yung tanong. Sa akin, oo, separate. Sa akin hindi. Kanina Oh, sabi it mo depends. separate. It depends. Sabi mo kanina separate kanina. Parehas lang kasi talaga sila. Sa akin. Yung pagkakaintindi. Oo, parehas silang immoral. Kaso lang, ang tinatanong dito, isa-separate pa ba natin yung pagiging questionable nila? Kasi nga, kapag kunyari, pinag-usapan natin sila ng different topics, different din yung magiging yun? Justifications nila parehas. Kasi sabi nga, katulad sabi ni Maxine kanina, yung isa belief lang naman. Walang pumapasok na sagradong act. Tapos yung isa naman, merong religious act na. Parang nagiging valid siya kasi may religious act. Kaya siya nagiging moral.
Tapos yung isa naman, Ah, mas madaling maging immoral kasi hindi pa naman, walang ibang validation. Hahanap ka pa ng ibang theories, lens, or eto, katulad ng natural law para maging valid siya. Para maging moral siya. So, ang tanong, isa-separate ba natin yun? Si Kenji parang O di isa na lang, naintindihan. kasi parehas naman silang mali. Parang di naintindihan ni Kenji sinabi ko kanina ya. Oh, ano ang sagot natin? okay, gawa tayo ng poll. Yes, I believe Paul Sige, din. go! Paul! Yes, Paul. Ah, Di ba may Hindi, race ano, Hindi. kailangan brainstorming lang naman to. Kung di tayo magkaka-endpoint ngayon, di sa ano na, sa doc yun na. susunod. Tapos, naghahatian na tayo doon ng sagot na may separate, merong may joint. Sir, sorry, hindi kami nakaano na isang sagot. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano na lang tayo ng it depends. It depends na lang tayo. Kung paano siya paano siya magiging questionable. Depende kung paano siya magiging questionable. In terms ba of morality or in terms of paano siya i-justify, gano'n. Pwede naman. Pasok din. Kayo, what do you think? I think separate. Oh, sir. I stand on separate. Ako separate talaga. Ako Final na ba separate. yan? Final na ba? Ikaw ba, Rafaela? Wala ba? Separate din. Separate. Yun na ako. Ayaw ko na lang yung ano. Ha? Ay, sorry girl, power kami eh. Ay, ayoko. Ayoko sila. Ayoko And sila for pag- that, ikaw ang magsusulat nito sa document. Yes. Para lalong Ayoko nalituin. ko dito eh. Ano ang endpoint? Separate. Ano yun? Panalo kayo eh. Kayo nanalo today. Tatanggamin ko pagkatalo ko. Wow. Okay. Ang dami ding nagtagal sa topic na to. Nakakalito kasi eh. Pwede kasi siyang ano. Pwede Oo, kasi nakakalito. Ang hirap niyang isang- i-digest actually. Oo. Hindi, ano. Separate. Okay. Go. Separate. Hindi Ano na ba lang sa'yo? separate. Go separate na lang, Eka. Yes, go separate. Hindi ko kayang lumaban eh.